So, parang pagka ibiyahe tayo kagaya ngayon, parang ngayon pa lang tayo bibiyahe kahit Hong Kong lang siya, napakalapit. Ang reason kasi yung pananabik ba natin na mapulpil yung utos ng Lord na may apostle, mas travel and travel and travel and travel. God is so good. Again, thank you for giving your all to the Lord. Kaya magandang masabi isang araw, idideklara nyo ng napakalakas, my all for Jesus. That's right, my all for Jesus. My all for Jesus. And everybody say, Amen. Has seen, no ears has heard, no mind can conceive what God has prepared to those who love Him. Welcome to Hong Kong, Apostle Renato Di Carrillo, Prophetess Elena Carrillo, and Apostle Yuel, together with Oras ng Himala team, living like Jesus is now. We are from Hong Kong chapter. Yay! So, kung bakit kami nandito muli, kasi meron sila expectation. At dahil malaki expectation nila, so malaki yung bisitasyong magaganap. At kung bakit malaki expectation nila, kasi sila ay nanalangin, nag-ayuno, nagsakripisyo. Kaya nisunod sa ating expectation ang gagawin ng Diyos. Kaya yan ang Hong Kong chapter. They're the church in the station that lives in God's expectation, so God give them experience and satisfy them. So expect everything, great things, mighty things from God, because His prophecy and promises are happening now. And all God's people say, Amen. Blessed, victorious 29 years anniversary Hong Kong chapter. Nag-ayuno po kami, overnight prayer, kaya dakilang bagay po ang inahasaan po namin na ibubuhos ng Lord ang glory niya sa oras pong ito. Ako po ay galing sa Qingye. Ang aking oras po ng biyahe ay 45 minutes po. From Chunwan, 20 minutes po yung aking pag-arrive po dito. First time ko pong dumalo po dito sa Jesus is Our Shield Church po. Ang expectation ko po sa pagdalaw ng Lord dito sa anniversary na ito ay yung maranasan yung presence ng Lord, yung himala niya po sa akin at Cleansing at pagbabago ng buhay. Lalo na yung healing. Pagalingin niya po yung mga nararamdaman. gusto pong mag-grow yung aking spiritual life. Mapalawak ang kaalaman ko tungkol sa Amang Diyos. Mas lalo po kaming bigyan ng Panginoon ng malalim na pananampalataya. At tumaas yung commitment ko kay Lord, hindi lang po sa akin, kundi buong pamilya ko. Nasa Taiwan pa lang ako, gusto ko higit pa na maranasan ko ang Panginoon sa buhay ko. Karanasan na talagang magdadala sa akin sa tunay na pagsunod sa kalooban ng Lord. I expect something good, something miracle from God today. Kasama po natin ang kalangitan. Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang Diyos na humirang at nagtigas sa ating mga buhay. Nagagawa ng dakilang kamanghamanghang hindi masukat, hindi maipaliwanag na bagay. Pagpasok ko pa lang dito, naiyak na ako sa sobrang excited para makinig sa mga salita. Nais ng Lord na mangyari sa ating buhay. So let us welcome the man of God from the Philippine Island, our beloved Tatay Apostle Renato Di Carrillo. 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, Amen. Sapat na to para tayo po'y mabuhay sa kagalakan, tagumpay araw-araw. Dahil yung atin pong pananampalataya, pagsunod, pagsasakripisyo, pakikibaka sa katotohanan ay hindi po nawawala ng kapuluhan. At ang tangi po nating response dito ay Amen. Ang ibig sabihin, we agree, we believe. Amen.
Again, John 13, 34, 35, Jesus said to all of you, "A new commandment I give to you, that you love one another. By this all men will know that you are my disciple." So yun yung sign na ikaw ay living like Jesus. Alagad ka ng Lord, nagmamahal ka. At yung pag-ibig mong yan, yung pagiging alagad mo, alam ng lahat. Sa pagtayo pa lang niya is makikita mo talaga na Holy Spirit yung bumabalon sa kanya. When he saying good word, it make me more good person. Marami akong natutunan sa mga sinabi ni tatay. Ganon din po kay nanay, talagang malinaw tsaka makatotohanan din. Talagang practical kumbaga yung mga kanyang turo. Tumitimo sa puso ng bawat nakikinig. Talagang tumagatak sa akin ba? Yung natutunan ko kanina is about forgiveness, acceptance, deliverance, at saka yung love na kung saan manatili sa ating puso. Mahalin ng tapat at totoo si Jesus. At saka magpatawad. Kahit na sinaktan ka nila, pero dahil punong-puno ka ng love ni Lord, ay naisishare mo rin sa kanila yung love na yon. Katulad ni Kristo, na mahalin natin yung iba, higit sa sarili natin, nang sa ganon maging pagpapala tayo at yung kaligtasan na naranasan natin sa Lord ay maibahagi natin sa ating kapwa. Talagang kailangan na natin na ipamuhay yung mga salita ng Diyos. Sa totoo kung paano yung pag-praise God, tumatak sa akin na ang pangako ng ating Panginoon ay laging oo and amen. So ayun yung pinangahawakan ko ngayon sa buhay ko. Lord, I ask that the spirit of joy, that the spirit of gladness, that the spirit of praise, that the spirit of thanksgiving, that the spirit of adoration, that the spirit of fruitfulness, that the spirit of faithfulness be with them now, Lord God. Receive it, receive it. Oh, what a joy, Lord, to hear you saying, my promises will be done. No one can delay my promises. What I say I do, what I promise I fulfill. For great is my faithfulness. Sobrang kagalakan po ng aking puso dahil ako'y uhaw na uhaw po sa presensya ng Diyos. Ngayon po, napunan na po. Hindi pa po siya nagsasalita pero yung glory ng Diyos sobrang damang-dama ko na po. Very anointed talaga siya kasi habang nananalangin siya, nandoon talaga ang pagkilos ng Lord sa buhay ng bawat isa. Unexplainable yung feeling. Tapos yung nasa harapan na ako, sobrang puspos ako. Nanginginig yung buong katawan ko na nakaramdam po ako ng kaginhawaan. Naramdaman ko po yung Holy Spirit. Parang may sumaklob sa akin. I can feel God live in my heart and everything. And I pray from God also. Parang meron pong kuryente. Yung dati po pong nararamdaman na mabigat sa katawan ko, gumaan po siya. Noon, nakikita ko lang siya sa Facebook, nagtuturo siya, bless na bless ako kasi talagang inilalapit niya yung tao kay Kristo. At isa na nga ako doon, pinakita ng Diyos na ang kasalanan ko, gaano man ito kalaki, higit na malaki ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Walang pinipili ang Lord ng sakit at karamdaman. Siya po yung great physician, nagpapagaling ng iba't ibang sakit at karamdaman. So lahat kayo na mayroong sakit at karamdaman, sa mga sugat ng Panginoon, matagal na kayong magaling. At ang gagalingan ay inyong mararanasan ngayon. And I declare you are healed, you are whole. Magpapasalamat na kayo sa inyong gagalingan. Talagang God is great. God is amazing. Naranasan ko yung instant healing. Sobrang kirot kanina dito sa puson hanggang dito sa tiyan. Nawalang parang bula. Meron po akong fatty liver. Kaya ako dumalo dito kasi naniniwala ako na through the prayer of Apostle Carillo ay magpapagaling ako. At ngayon magaling na po ako. Naramdaman ko yung pagkaginhawa sa aking dibdib. Lahat ng mga dinamdam ko na sakit, nawala po lahat. Ako po'y uuwi na galak at magaling na. On behalf po sa Hong Kong chapter, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong mga buhay sa bawat pananalangin niyo po sa gawain na naganap sa bansang ito, ang 29th year anniversary ng Hong Kong chapter. Sa pagsasakripisyo niyo po sa pagbibigay sa mission travel ng lingkod ng Diyos. Hong Kong chapter, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Ang propesiya ng lingkod ng Diyos ay totoo. Sila ang nagtanim, ikaw ang aanin.
Blessed, glorious, grande, living like Jesus, 29th anniversary. Jesus is our shield, worldwide ministry, Hong Kong chapter. The fullness of living like Jesus is now. Amen. Yay! Nandito tayo ngayon sa ating church sa Jesus Shield Worldwide Ministries, Hong Kong chapter. At nandito sa ating likuran yung nagre-remind sa ating lahat that the apostle must travel, must travel, must travel, must travel. All over Asia, all over Europe, and around the world. At ang bagay na inyong nakikita ay reminder sa ating lahat, lalong-lalo sa inyo mga inibig, mga minamahal na totoong pag-ibig sa Diyos. Sa mga kaluluwa, at sa mandate. Nabibiyahe po tayo na hindi lang kasama ang inyong panalangin, pag-aayuno, expectation, but the same time, isa sa pinaka-importante sa lahat ay ang ating masagana at tuloy-tuloy na pagbibigay. Kaya napakahalaga ng ating pagbibigay, totoong masagana, totoong may sakripisyo, totoong may pananampalataya, totoong puno ng pagsunod, kagalakan, dahil totoo ang ating pag-ibig sa Diyos at sa mandato. Kaya ma-remind tayong lahat, pag ito'y nakikita natin, that we must travel. And your money must be a missionary money. At huwag po tayong matakot na ibigay ang lahat sa Diyos dahil lahat naman ang kanya ibigay niya sa atin. It's time to say to the Lord Jesus Christ, my all is for you, Lord. My all is for you. My all is for you. At huwag natin kakalimutan kung gaano kalaki ang pagbibigay, gaano kalaki ang harvest. Kaya salamat sa buhay niyong lahat, sa inyong pagkaunawa at pagtanggal niyo ng limitasyon. In closing, the Lord said to me, don't allow what belongs to you to be wasted. Paano mangyari yun? Number one, when you limit God in your giving. Pag hindi po tayo nagpakatapat at nag-commit sa larangan ng pagbibigay, you will waste what is yours and what the Father had planned for you. Pag limitahan natin ang Diyos sa pagbibigay, limitado ang ating tatanggapin. And that is not good. Dahil ang pangako niya, lahat ng kanya ay inyo. At gusto niya i-satisfy kayo in these last days. And remember what the Father told us. He said, I want Jesus is our shield to be faithful in these last days. I want Jesus Shield Worldwide Ministries to remove limitation in their giving. I want Jesus Shield Worldwide Ministries to give everything to me for the salvation of the world, the perfection of the church. For I have firmly decided to give everything that belongs to me to all of you. So listen to the voice of God. Our glory days are here. Our glory harvest shall harvest and wealth harvest. Now God's people say, we will go with the travel of Tata in the Lord, our prayer, our fasting, our love, our obedience, and our consistent, generous giving. And everybody say, Amen and Amen.